Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz, sa ating pbsradio.ph website at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Mayor's Forum sa Crown Plaza Manila Galleria, Quezon City nitong Biyernes. Layunin ng forum na ito na bigyang diin ang mahalagang papel ng lokal na pamahalaan o Local Government Units, LGU, sa pagkamit ng 2030 Agenda for Sustainable Development Goals o SDGs ng UN Department of Economic and Social Affairs o UNDESA. Inorganisa ang forum ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa pakikipagtulungan sa United Nations o UN Resident Coordinator's Office at ng United Nations Development Program o UNDP. Ayon sa DILG, mahalaga ang lokalisasyon ng SDG dahil nakasentro rito ang Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028 ng administrasyon na nagsisilbing economic blueprint sa development planning sa susunod na 6 na taon. Maliban sa Pangulo, kasama sa mga kalahok sa forum sina DILG Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos Jr., mga alkalde sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa buong bansa, national government officials, UN representatives at international experts. Pakinggan natin ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang forum. I'm happy to join you today for this year's Philippine Mayor's Forum, which coincides with the 32nd anniversary of the enactment of the Local Government Code. I think it is very significant, the fact that we are celebrating also the Local Government Code, which gave autonomy to local government. And that autonomy is now being used by these programs. Kung wala po tayong 71, wala po tayong local government code, that autonomy that we gave to our local chief executives would not be available to you. But now that it is, and now that the coinciding program that we are availing of with the United Nations is making that autonomy even greater and even stronger. And it also demonstrates that if you see the greetings in the different agencies, the different parts of government, private sector, United Nations, all of these have come together. And when we talk about the whole of society and the whole of nation approach, this is a perfect example of that. Lahat ng kailangan nating tulong ay lahat ng kailangan natin tulong ay ilalagay natin para harapin itong problemang ito. And this, I believe, is very, very important, especially in this day and age. The
this will strengthen, once again, the autonomy of our local governments, and it will give us a direction when we are now, which the Governor Dax is here, that we are now putting together the final implementation of the Mandanas-Garcia ruling. That is, of course, relevant to all the local government executives. And that, to include that now into that plan, into what we are going to do, is to have a very potent weapon in facing the challenges of climate change, of digitalization, of sustainability, of mitigation, of all our efforts to make the local government a important part of all what we do at the national and, in this case, international level. I think it was an inspired revelation, if I can call it that, to recognize for the UN to recognize that it will need local government assistance. We cannot do any of these. We are talking about global issues here, but nonetheless, we depend on the local government. Maganda yung maraming magandang salita sa national, huhusay na speech, maraming mga display. Pero ang bagsak niyan, ang punot dulo niyan, ay kayo, ang ating mga chief executive, local chief executive. Dahil kung wala kayong kakayahan na gawin lahat ito, you know that what will happen, we will not reach down to the ground level. And that's what we count on local government to do. So for more than 3 decades, this landmark law has provided us with a trusted set of guidelines, and I'm talking about the local government code, on how to go about the process of devolution, with an emphasis on making our local government units more efficient, more empowered, and more self-sustaining. However, we are now in the 21st century. There are new challenges in both the local and national levels, issues that were not conceived of by the code's framers 30 years ago, that require us now to discover, to explore, to employ better ways of capacitating our localities. So I welcome this forum, which seeks to harness the power of innovation, digital governance, resiliency building, to ensure that the government can better respond to the demands of the times. And when I speak of government, I speak of government at every level. At this point, let me recognize the DILG and the UN Department of Economics and Social Affairs, the UN Resident Coordinator Office in the Philippines, the UN Development Program Philippines for organizing this forum. It is a most opportune time for our national government agencies and LGUs to come together with the support of international partners to augment our strategies and approaches towards achieving the Sustainable Development Goals. This gathering also reaffirms this administration's commitment to making our government more transparent, more responsive, and accessible to our public. It is my hope that these discussions will result in the wider adoption of multi-level governance, the rise of smarter, more sustainable communities, the emergence of stronger, more resilient local institutions. So let me challenge our mayors to not only make the most out of this forum, let us make good use of this forum. It is going to be a very effective multiplier in terms of the efforts that we bring. And the support that the United Nations brings now to this effort is going to be will accelerate that, and will accelerate the capacity building of our local governments. Sa palagay ko, dapat ganyan ang tingin natin. How do we make full use of this UN program? And the way to make full use of this UN program, in my view, is that we take full advantage of the knowledge, of the training, of the experience that the UN has gained, not only in the Philippines, but all around the world, and apply it to our own constituencies,
And we we capacitate ourselves, make ourselves more competent, make ourselves more knowledgeable, make ourselves more learned when it comes to all of the problems that we are now facing. And that way, we are able to achieve more. So we must also explore international partnerships such as that with your counterparts, not only in the Philippines, but in other countries. And that way, we will learn the best practices in improving public service delivery. I assure you, the mayors that this administration will remain your leading partner in enhancing your capacities to achieve our sustainable development goals sa ambisyon natin 2014. May I just inform the body that both our mayors and the subject of local governments are close to my heart, as I was not only a governor, I was a congressman, which although tawag sa amin ay national officer, ang constituency ng congressman is local. So I was that for many years. And furthermore, because of that experience, I was the chairman of the Senate Committee on Local Government. And so this is very close to my heart, and that is why I understand the importance of what we are doing here today. I understand how this will help our mayors, all our local communities, how we will bring we will breathe new life into this effort of sustainability, this effort of autonomy, this effort of capacitating our own organizations, our own provinces, our own cities, our own municipalities, to be able to face these are new challenges. Like I said earlier, though framers of the local government code did not, 31 years ago, they did not have to think of all of these problems simply because they did not exist. But they do now, and that is our job. Our job is to face those problems, find the solutions to make a better life for our people. So together, let us continue working hard to serve our nation, to give a better life to every Filipino, to prepare a better country for the next generations. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Palalakasin ng Administrasyong Marcos ang health facilities at services sa buong bansa. Naglaan ng gobyerno ng 22.78 bilyong pisong pondo sa ilalim ng panukalang 2024 pambansang budget na gagamitin sa Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health o DOH. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, gagamitin ang pondong ito sa pagpapatayo o pag-upgrade at pagpapalawak ng healthcare facilities na pinatatakbo ng gobyerno. Ilalaan din ang pondo sa pagbili ng mga kagamitan sa ospital at medical transport vehicles. Prioridad din ng programa ang universal healthcare sites sa geographically isolated and disadvantaged areas, gayon din ang pag-upgrade ng mahahalagang pasilidad para sa matatag na mga hakbang sa pagtugon sa virus cases. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Development Academy of the Philippines ipinapalipat ng Malacanang sa ilalim ng National Economic and Development Authority o NEDA. Magbabalita si Alvin Baldazar. Pinalilipat ng Malacanang ang Development Academy of the Philippines o DAP mula sa Office of the President tungo sa National Economic and Development Authority o NEDA. Itong nilalaman ng Executive Order No. 45 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang hakbang ay ginawa bilang bahagi umano ng right-sizing policy ng administrasyon. Kailangan umano ang malakas na ugnayan sa pagitan ng NEDA at DAP upang mapalakas ang development at implementasyon ng human resource development, research, data collection at information services ng DAP.
Ganun din ay para matiyak ang tuloy-tuloy na research nito, pag-aaral at pagsasanay para sa socio-economic agenda. Itinataganda para isulong at suportahan ang pagunlad ng bansa sa pamamagitan ng human resource programs na nakadisenyo para hubugin ang development perspective at advanced management capability sa mahalagang sektor ng gobyerno at ng ekonomiya. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagbuo ng polisiya para sa pagpapatatag ng presyo ng pagkain gamit ang teknolohiya, isinusulong ng National Economic Development Authority o NEDA. Balita mula kay J. Mark Dagala. Hinikayat ng National Economic and Development Authority o NEDA ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaya hindi ng mga academic institution na tumutuklas ng mga teknolohiya sa sektor ng agrikultura. Ito'y para mapagsama-sama ang mga ginagawang hakbang para makabuo ng mga polisiya para sa pagpapatatag ng presyo ng pagkain sa hinaharap. Ayon sa NEDA bilang tagapamuno ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook, tinitingnan na nila ang paggamit ng satellite-based sa mga teknolohiya para sa mabilis na pagtukoy ng mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Una nang inatasan ng naturang Interagency Committee para bumalangkas at magrekomenda ng mga polisiya na makapagpapabalik sa dating sigla ng inflation at mapangasiwaan ito na maayos. Anumang rekomendasyong mabubuo ng Interagency Committee ay iaakyat naman sa Economic Development Group para sa iba yung pagtalakay bago ito i-endorso sa Pangulo. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hinimok ng Presidential Communications Office o PCO ang publiko at mga kabataan na makiisa sa kampanya ng gobyerno laban sa fake news. Pinayuhan ng PCO ang publiko kasama ang kabataan na i-report ang mga maling impormasyon na makikita nila sa iba't ibang social media platforms at iwasang i-share ito. Binigyang diin ni PCO Undersecretary Emerald Ridao na responsibilidad ng bawat isa na pangalagaan ang katotohanan sa panahon na lumalaganap ang kasinungalingan. Iginiit ni Ridao na sa walang humpay na pagkakaisa para sa katotohanan, naghihintay ang kinabukasan kung saan mananaig ang katotohanan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Supply ng kuryente sa mga election hotspots pinatitiyak ni Senador Sherwin Gatchalian. Narito si Nympha Asuncion. Nalawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE at sa mga distribution utilities na tiyaking magtutuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa araw ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Lunes, lalo na anya sa mga itinuturing na election hotspots. Ayon kay Gatchalian, anumang pagkaputol ng kuryente sa araw ng halalan ay maaaring magdulot ng mga alalahanin tungkol sa kapayapaan at kaayusan at sa posibleng dayaan. Partikular anyang posibleng maging sanhi ng hindi ka nais-nais sa pangyayari ang kawalan ng kuryente sa mga election hotspots. Pinunto ng mababatas ang bilang ng mga barangay na nasa ilalim na ng red category o yung mga lugar na may mataas na banta ng kaguluhan sa eleksyon ay tumaas na sa 361 mula sa 119. Kaya naman iginiti Gatchalian na kailangan makipagtulungan ang DOE sa iba't ibang grupo sa sektor ng enerhiya, partikular sa mga power generation, transmission at distribution utilities na may operasyon sa mga election hotspots para masigurong walang magiging aberya sa supply ng kuryente. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. PhilHealth case rate pinatataasan ng isang mambabatas ng 20%. Mag-uulat si Kathleen Forbes.
Nais ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na taasan na PhilHealth ang kanilang case rate ng 20% across the board. Ayon sa mambabatas, ipinapatupad ang case rate para mapadali ang reimbursement sa gastos ng healthcare providers at masigurong maibibigay ang serbisyo medikal sa pasyente sa tamang panahon. Ngunit, ang nakasanayang kalakaran na bayaran kung alin ang pinakamababa ay hindi na anya angkop sa panahon ngayon, lalo at tumataas ang halaga ng healthcare services. Nagiging dagdag pasakit kasi anya ito sa mga pasyente na sasalahuin pa rin ang mas malaking bahagi ng bayarin kahit naka-avail na ng PhilHealth benefit. Kaya naman kung magkakaroon ani Asidre ng across the board na 20% increase ay maiiwasan na ang out-of-pocket expenses ng mga pasyente. Masisiguro rin anya nito ang access sa kalidad at pangmatagalang healthcare service sa bawat Pilipino. Ito si Katine Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. EcoWays Coalition naglabas ng cemetery etiquette ngayong Undas. May report si Marian Bastasa. Muling nanawagan ng environmental group na EcoWays sa publiko na isaalang-alang pa rin ang kalinisan ng kapaligiran maging sa pagbisita sa mga sementeryo ngayong papalapit na Undas. Pangunahing paalala pa rin ito sa mga bibisita, huwag magkalat at basta magtapon gaya ng kanilang upos ng sigarilyo, candy wrappers at mga pinagkainan kung saan-saan at bitbitin ang sariling basura. Naglabas din ito ng cemetery etiquette o cemetiquette na maaaring maging gabay ng mga tutungo sa sementeryo o mga kolumbaryo. Kabilang dito ang paggamit ng lead-free candles, pagbili ng sariwang mga bulaklak na iaalay sa mga yumao imbes na mga gawang plastic. Mas mainam rin anya kung magdadala ng sariling water jug at gumamit ng reusable containers at utensils kung magbabao ng pagkain. Iwasan ding bumili ng mga pagkain hindi naman mauubos at mga produktong nakalagay sa single-use disposable plastic containers at magdala na lang ng reusable bag para sa mga gamit. Hanggat maaari, iwasan na rin anya ang paninagarilyo sa sementeryo para na rin sa kapakanan ng mga bata, matatanda at mga buntis na nasa paligid. At pairalin din ang kalinisan at kortesiya tuwing gagamit ng palikuran sa sementeryo. Umaasang EcoWays sa pakiisa ng publiko upang mapanatiling basura-free ang Undas ngayong taon. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Undas 2023 sa Radyo Pilipinas Special Coverage. Bilang paghahanda sa Christmas season, palalawigin hanggang alas 12 ng hating gabi ang duty ng mga traffic enforcers sa Metro Manila. Ito ay para mapalakas ang kanilang visibility sa mga pangunahing lansangan sa Metropolis. Paliwanag ni MMDA Deputy Chairman Undersecretary Frisco San Juan Jr., kailangan asistehan at pamahalaan ng mga enforcers ang daloy ng trapiko dahil sa Christmas season. Dagdag pa rito, makikipagtulungan din ng MMDA sa Department of Transportation o DOTR para pag-usapan ang pag-adjust sa oras ng mga pampublikong transportasyon para makasakay pa ang mga late-night commuters at mall employees. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. ₱1 milyong budget ipinagkaloob sa Legazpi, Bicol para sa mga proyektong kontra pagbaha at traffic. Si Jolimar Acuyong ng RP3 Alert sa report. Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH 5 Bicol ang pagsasagawa ng isang proyektong pang-infrastruktura sa lungsod na magpoprotekta sa publiko laban sa mga pagbaha, gayon din upang maibsan ang matinding daloy ng trapiko. Sa panayam nitong Huwebes, sinabi ni DPWH 5 Regional Director Engineer Virgilio Eduarte na ang proyektong nagkakahalaga ng 100 million pesos ay pinondohan sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act o GAA at inaasahang matatapos sa Mayo sa susunod na taon. Ani Duarte, kabilang sa proyekto ang mga solar lights, sidewalk lay-by wheel guard at mga traffic or road signages. Sa proyektong ito, mapoprotektahan ng flood control structure ang mga agricultural farms sa lalawigan. Mula RP3 Alert, ito si Jolimar Acuyong para sa Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Magpapatuloy ang Japan sa pagpopondo sa mga big-ticket projects ng Pilipinas. Kinumpirma ni Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa na mananatili ang Japan bilang pinakamalaking official development assistance o ODA donor ng Pilipinas. Sinabi ng Japanese Ambassador na kailangang makabuo ang Pilipinas ng mga infrastruktura na makakatulong tuwing may kalamidad. Makakatulong din naman anya ito sa mga kumpanyang Hapon na mas paghusayin pa ang kanilang kaalaman lalo na sa teknolohiya. Sinabi ni Koshikawa na makakatulong ito sa paghubog sa kinabukasan ng mga Pilipino pati na rin sa mga negosyante. Anya mas mapalalakas pa nito ang matatag na samahan ng Pilipinas at Japan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handang-handa ang Mountain Province para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes ayon kay Mountain Province Provincial Election Supervisor Ricardo Lampak. Si Donna Kawis Balyo mula sa RP Bontoc sa balita. Nakasagana ti Mountain Province para iti barangay ken sangguniang ang kabataan elections wenno BSKE inton Lunes. Dayta ket sigon ken ni Mountain Province Election Supervisor Attorney Ricardo Lampak. Sigon ken ni Lampak iti tulong dagiti stakeholder kas iti PNP DepEd ken Local Treasury Office ken dadumapay nasayaat ken naanayas ti preparasyon ti probinsya para iti BSKE. Kinunana nga naiwarasan iti 10 a munisipyo dagiti mausar a balota. Kompleto maten ti bilang dagiti teachers ken non-teaching personnel iti DepEd nga agserbi iti eleksyon asigon iti Schools Division Office ket mapan nga 1,800. At damat tinasurok 7 gasot a pulis kas escort dagiti agserbi iti BSKE ken agbantay iti polling precincts. Kinuna ni Lampak nga awan na ilistada a kandidato nga naisyuan iti show cause order. Awan matlang anyaman a pangta iti seguridad ti sinuman a kandidato. Inpakaammo ni Lampak nga ti Mountain Province ket adda iti green category wenno very peaceful and orderly ita panawan ti eleksyon. Narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawis Balyo. Ginanapang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources Kalinga at Parole and Probation Office Kalinga para sa implementasyon ng tree growing project sa Tabuk City noong October 25, 2023. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Nga iti Memorandum of Agreement signing ken ceremonial iti Department of Environment and Natural Resources Kalinga ken Parole and Probation Office Kalinga para iti implementasyon iti tree growing project Ijaya Tabuk City iti October 25, 2023. Dahito yung ceremonial ket inatendaran ni Regional Director iti Parole and Probation Administration Car Belinda C. Zafra ken Assistant Regional Director Francis Magnaan nga indolwan the DNR Senro Imelda Caswin, Penro Noel Barrientos ken Kalinga Parole and Probation Chief Ines Posture. Babawan iti nasa o memorandum, maitod iti may 1 hektarya alote iti kalagdaw o pagmulaan dagiti probationers iti unog iti 10 atawan. Gandat iti memorandum matulungan dagiti probationers nga i-comply iti terms and conditions da nga isu iti community service at tree planting activity.
Kalpasan iti basita programa, opisyal na irugiti panagmula da iti 150 seedlings ijay tree planting site. Manipod iti DCRK Tabuk, Amelio Buatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Responsableng pagpapamilya ibinahagi sa mga kabataang magulang sa isang bayan sa Pangasinan. Magbabalita si Sara Cayabyab ng RP Dagupan. In matindi jud ginawan lecture at tinawag yayang couples trail jad balay Bayambang Luyag a Pangasinan. So 50 kalangwara na atateng ed apitlan lugar no inabang ed saraya sunanduruman kakabatan ni paakar ed sa responsablen panpanamalay tan panplano pamilya. Dinauloan iyan sa opisina Municipal Social Welfare and Development kabyangan na sari opisyalis Manlalapod Provincial Population Program Office yanan sirbimet ya resource speakers. Sari kaiban kalangwara na atateng at nalapod Saray Naikda na Imano na Saray Barangay Service Point Officer at Nanduruman Barangay at Abitlan Balay. Kalaganan tunya at sa Inpangitarya Simbawa at Saray Kalangwara na atateng ano pag nasikada at man plano ya pamilya para at say arap na anak da. Agaman at say sitwasyon danata na asakbaya awalaan iray balag tan ambulat ya responsibilidad at bilay at gawo ang dalan inspirasyon so Saray anak da. Pian isumpal so panaral da tapyan naikdan daya marakep na kaimbosan so Saray anak da. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Cayabyab. Kauna-unahang Calabarzon Coffee Cupping isinagawa, layuning palawigin ang industriya ng kape sa rehiyon. Narito si Tom Alvarez ng RP Lucena. Isinagawa ng DA4A High Value Crops Development Program ang kauna-unahang Calabarzon Coffee Cupping sa rehiyon Kamakalawa. Ayon sa pabalitang kagawaran, nilalayo na aktibidad na itampok at patuloy na palawigin ang kape at mga produktong gawa mula rito na kinikilala sa rehiyon. Lumahok sa nasabing event ang 32 samahan na magkakape sa Calabarzon kung saan kanilang ibinida ang mga produktong kape at byproducts sa exhibit na bahagi ng programa. Tinalakay din sa aktibidad ang katatayuan ng Philippine coffee industry, processing practices, food authenticity at marami pang iba. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tom Alvarez. Selebrasyon ng Cooperative Month ay sinagawa ng Palawan Electric Cooperative sa siyudad ng Puerto Princesa. Mula RP Palawan, mag-uulat si Damiel Lacasa Jr. Insisilibra dyang buwan ni Oktubre ang Cooperative Month. Bunsod dagi, ing buwat ng Palawan Electric Cooperative o PALECO ang Member Consumer Honors Day o MCO Day sa loob ang tanggapan. Ing kon ni binibining Janelle Rebosada, spokesperson ni ang kooperatiba, ing tawan nga groceries pack ang mga konsumidores na agbayadi ang electric bills ang akalipas na adlaw. May 2 kilong bagas, sardinas, noodles, kape, toyo, sukat, gatas ang asabing groceries pack na may halagang 300 piso. Bukod dya, igsagawa din ni ang libreng medical, dental at optional consultation na ang mga beneficiary umabot ang 2,000 katao. Ag-alindigi ang syudadi ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr., Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat po kay Damian Lacasa Jr. Office of the City Mayor sa lungsod ng Calbayog nagpababa ng Executive Order No. 17 tungkol sa mga alituntunin sa pag-obserba ng UNDAS 2023. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog.
Nagpalusad ang Office of the City Mayor sa siyudad sang Calbayog sa Executive Order No. 17 Series of 2023 nga may titulo An Order Prescribing Safety, Peace and Order Guidelines during the observance of Kalagkalag 2023 in the City of Calbayog. Sa nasabing executive order, diri gintutugutan sa sementeryo magsulot jacket, backpacks, pagpatukar makusog nga musika, videoke, gambling, pag-inom o pagdara alkohol nga erbnon, nga diri pwede ang pagdara talagis nga mga gamit nga diri autorisado nga mga firearms. May designated ambulant areas para sa magtitinda nga may special permit. Kinahanglan naman nag-obserbaran basura ko limpyo ko sa paglabog san basura ngan pag-obserbar san one entrance, one exit policy gigistablisa sa kada sementeryo. Abriden entrance o gates pag alas 5 san aga ngan sisiradaan pag alas 11 sang gabi. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Send-off ceremony ng mga security forces para sa BSKE isinagawa ng Surigao del Sur Police Provincial Office. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gipahigayon ang send-off ceremony karong adlaw Oktubre 27 sa mga puwersang pangsiguridad sa Surigao del Sur alang sa umaabot nga barangay and sangguniang kabataan election sa Lunes, Oktubre 30. Mukabat sa kapin sa 3,000 ka mga puwersa gikan sa PNP, Philippine Army, Bureau of Fire Protection of Philippine Coast Guard ang ipakanad sa tibuok probinsya aron masiguro ang mahapsay ug malinaon nga piniliay. Samtang sa bahin sa Comelec Surigao del Sur na mahayag si Attorney Ernie Palanan, Provincial Election Supervisor, og gayang panghinaot nga mapatuman ug maayo ang tagsa-tagsa ka responsibilidad og kaakuhan sa tumong nga makapahigayon og honest, orderly and peaceful elections. Tungod niini andam na ang kinatibuk ang puwersa alang sa umabot nga piniliay. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Mapayapang BSKE 2023 inaasahan sa lalawigan ng Sulo sa harap ng sunod-sunod na election-related incident na naitala sa Bangsamoro Region. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Malago impasihat kana naman in mahanong pagpapanaw sa barangay iban sangguniang kabataan election at BSKE ining kiya bahagi. Director Noel Plaza sa National Intelligence Coordinating Agency at Anika Barm hapaghagdir ha iniha multi-agency send-off iban turnover ceremony. Ang mga personals in AFP, PNP and PCG amon magsangsa ha adlaw sa pagboto isnin dumatong ini. Kanap bayta Pahi Plaza mahalaga in bahagi sing kaput bari sa pagapanaw yang pagparagbusin mahanong pagboto. Awla na in BSKE hambuk ka mga sahal ka halaga eleksyon para hula mabot para ayat. Haing susungon sin kauman nagkaaunan sin unuunugwaan ha pagboto adlaw isnin dumatong ini. Mabilang suntuan agi Plaza ing lupaso kapag paragbusin mahanong eleksyon na tahon yan nakatilibo sin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at BRMM. So ay ipakita sin raayat iban mga kiawakilan habing naiwayan bang biyari ni Mactan pagparagbus sin eleksyon. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan. Ihahatid po sa atin niyan ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Hindi inaasahan ng Department of Agriculture o DA na tataas ng husto ang presyo ng bigas sa panahon ng Christmas season. Ayon kay Agriculture Undersecretary Mercedita Sombilia,
Tinatrabaho na ng DA na pigilan ang aumento sa presyo ng bigas. Sinabi ni Zumbilya na sapat ang supply lalo na't inaasahan na may darating na angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Ayon sa Bureau of Plant Industry, umabot sa 2.71 milyong metriko tonelada ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Oktubre 12 ngayong taon. Binigyan din ni Zumbilya na hindi na kinakailangang ibalik ang price cap dahil sa umano'y parating na supply. Nitong nakarang linggo, sinabi ng DA na inaasahan nilang aabot sa 20 milyong metriko tonelada ang produksyon ng palay ngayong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang produksyon ng palay sa 19.76 na milyong metriko tonelada nitong nakaraang taon kumpara sa 19.76 na milyong metriko tonelada noong taong 2021. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Bureau of Treasury o BTR na balak ng gobyerno na manghiram ng 225 bilyong piso mula sa lokal na merkado. Inilabas kamakailan ng BTR ang kanilang planong paghihiram para sa susunod na buwan na 50% mas mataas sa 150 bilyong pisong programa noong Oktubre. Mas malaki din ito ng 58.8% sa aktwal na nalikom ng gobyerno na 141.64 na bilyong piso ngayong buwan. Sa Nobyembre, plano ng BTR na manghiram ng 75 bilyong piso sa pamamagitan ng Treasury Bills o T-Bills at 150 bilyong piso sa pamamagitan naman ng Treasury Bonds o T-Bonds. Mag-aalok ang gobyerno ng 5 bilyong pisong halaga ng 91-day, 182-day at 364-day T-bills sa Oktubre at 31 at sa 6 at 13, 20 at 28 ng Nobyembre. Humiram ang gobyerno mula sa lokal at mga external sources para tulungang pondohan ang budget deficit na 6.1% ng Gross Domestic Product o GDP ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Transportation o DOTR na 7 grupo na ang bumili ng bidding documents para sa rehabilitasyon ng tumatandang Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung saan ang huling bumili ay ang Incheon International Airport Corporation. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakipagkita na sila sa 7 grupo at habang may mga tanong sila, lahat ng mga bidders ay pagbibigyan nila. Nagsagawa ang DOTR ng one-on-one meetings sa 4 na prospective bidders at magtatakda ng panahon para sa kaparehong pagpupulong sa iba pang bidders. Ginawa at pinapatakbo ng Incheon International Airport Corporation ang international airport sa South Korea. Ang iba pang mga kumpanya na bumili ng bidding documents ay ang Holdings Corporation, Manila International Airport Consortium, Senggis Insaat Sanay V. Tikaret AS, GMR Airports International, Spark 888 Management at Asia Airport Consortium. Ang deadline ng submission ay sa Disyembre 27. Layon ng NAIA Rehabilitation Project na maparami ang kapasidad ng annual passenger ng airport sa hindi bababa ng 62 milyon mula sa 35 milyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagtapos ng may 3 gintong medalya, 2 silver at 2 bronze medal ang National Para-Chess Team sa pangunguna ng solidong performance o paglalaro ni Menandro Redor sa standard event ng 4th Hangzhou Asian Para Games. Sa kanyang ikalawang Asian Para Games, nakuha niya ang draw kay top seed Atabayev Aydogdi ng Turkey sa ikapito at huling round para masweep ng men's squad ang B2 to B3 standard event. Lumabas na sila ang kauna-unahang double gold medalist ng bansa sa Continental Sports Fest. Si Redor na wala ng 10% ang kanyang paningin sa dalawang mata ay kung tutusin ay tabla sa unang pwesto na may kaparehong 5.5 points kasama si Iranian Amir Rabi Korasgani, subalit kinuha ang ginto sa pamamagitan ng tiebreaker dahil na din sa mas maraming kinalaban na mas malalakas na players sa 7-round series. Sumunod kay Redor si Arman Subasten na may 4 na puntos pagkatapos makakuha ng draw kay Surab Hamdamov ng Tajikistan kung saan kasama si Dari Bernardo ay nagtapos ng may 9.5 points para kunin ang gintong medalya. Dinagdag ni Attorney Chaser Cristal Mendoza ang ikatlong medalyang nakuha nito sa Women's Individual Standard PI event kahit natalo kay Kigizbayar Migji ng Mongolia sa huling round. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakascore ng 2 goals si Sarina Bolden para tulungan ang Philippine Women's Football Team na talunin muli ang Chinese Taipei sa kanilang duelo sa AFC Women's Olympic Qualifying Tournament na ginanap sa Perth Rectangular Stadium sa Australia. Si Bolden ang kaisa-isang Pilipina na nakascore sa 2023 FIFA Women's World Cup ang nanguna para sa Team Philippines para kunin ang 4-1 panalo kontra sa Chinese Taipei. Tumaas ang kumpiyansa ng Pilipinas para harapin ang susunod nilang kalaban na ang bigating Australian team sa darating na linggo. Tinabla ni Bolden sa 1-1 ang score mula sa kanyang goal sa penalty box sa ika-55 minuto. Ibinigay naman ni Katrina Gulyo ang abante para sa Pilipinas sa 60th minute mula sa magandang pasa ni Tanay Anis. Sinundan naman ito muli ni Bolden sa 82nd minute para palubuhin ang abante ng Pilipinas 3-1. Sinelyuhan naman ni Chandler McDaniel ang kanilang dominasyon sa Taipei squad kung saan nakascore siya sa 89th minute. Una nang tinalo ng Team Philippines ang Chinese Taipei kung saan na-eliminate sila sa quarterfinals ng 2022 AFC Women's Asian Cup. Ang panalong iyon ang makapagbibigay ng pagkakataon para makapasok ang Pilipinas sa Women's World Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dehado man sa unang set, bumawi ng 3 sunod-sunod na set ang Akari Chargers para kunin ang 21-25, 26-24, 25-15 at 25-21 panalo laban sa Farm Fresh Foxies sa Premier Volleyball League o PVL's second All-Filipino Conference na ginanap sa Inares Center sa Antipolo City. Dahil sa panalo, nasolo ng Akari ang ikalawang pwesto sa standings sa likod ng kanilang 3-1 kartada at pinasadsad ang Farm Fresh sa 0-4. Sa unang laro, dinomina ng Creamline Cool Smashers ang girl floor 25-15, 25-12 at 25-10 para soluhin ang top spot ng torneo. Sa pangunguna ng 12 puntos ni Michelle Gumabaw,
Mula sa 10 attacks, 1 block at 1 service ace, nakuha nila ang ikatlong panalo sa loob ng kaparehong salang habang bagsak sa 0-3 ang defenders. Nagambag naman sina Gemma Galanza at Tots Carlos na kapwa nakascore ng tig 7 marka, habang nagdagdag sina Bernadette Pons at Pau Soriano ng tig 6 na puntos bawat isa. Nakagawa naman ng tig 5 puntos sina Menchi Turbiera at Shang Berte sa panig ng defenders, subalit mas marami ang attack points ng bataan ni Creamline coach Sherwin Meneses na may 44 na attacks kumpara sa 20 lamang ng Girlfloor. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Leo Magpayo. Yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito isinilang na ng celebrity mom na si Valerie Concepcion, ang baby boy nila ng non-showbiz husband na si Francis Sunga. At super special ang kaarawan ng bago nilang anak na October 25 dahil yan din kasi ang birthday ng panganay na anak ni Valerie sa dating partner na si Heather na ngayon ay 19 years old na. Sa kanyang Instagram stories, ipinost nito ang kanyang selfie matapos siyang manganak. And makikita pa sa caption ng katagang "This is it, 10/25/23" at tinagpa nito ang kanyang husband. Kahit kasal na sina Valerie at Francis ay nagwo-work pa rin ang LDR o long distance relationship nila. And ayon pa nga kay Valerie, mas tumibay pa nga ang relasyon nila dahil dito bilang mag-asawa. And maganda ang arrangement ng mag-asawa na salitan sila sa pagbisita sa Pilipinas at sa Guam. And dito pa rin kasi nag-aaral si Heather sa ating bansa at may mga mga TV projects din si Valerie habang ang kanyang mister ay may magandang trabaho sa Guam. And magugunita natin nung May 14 ng taong ito o noong Mother's Day nang ibinalita ni Valerie ang pinakamagandang regalo na natanggap niya kung saan ay ipinagbubuntis na niya ang anak nila ni Francis. At inamin din niya na matagal na nilang ipinagdarasal ang pagkakaroon ng anak. And ikinasal ang dalawa noong December 2019 na ginanap sa isang garden wedding ceremony sa Silang, Cavite. And samantala, bagamat hindi nagtagumpay ang pambato ng Pilipinas na si Nicole Borromeo na makamit ang corona bilang Miss International 2023, wagi naman ito bilang third runner-up ng prestigious beauty pageant. And hindi rin kasi naging madali ang laban ni Nicole dahil 70 kandidata lang naman ang naglalaban-laban o naglaban para masungkit ang corona na siyang napalanunan ni Andrea Rubio ng bansang Venezuela. And bukod kay Nicole, wagi rin bilang fourth runner-up si Vanessa Hayes mula sa Bolivia. Second runner-up naman si Camila Diaz mula sa Peru, habang si Sofia Oslo Luna naman ang nagwagi bilang first runner-up. And marami naman ang napahanga sa dalaga dahil sa napakaganda nga sagot nito sa final
question and answer portion. And tanong kay Nicole ha, ng isang judge sa nasabing pageant, Sustainable Development Goals SDGs by the United Nations have targets that are set to be achieved by 2030. What have you done so far in terms of SDGs initiatives? Ito yung sagot ni Nicole, quote and quote, as someone who experienced the wrath of natural disasters, home is everything. I've worked tirelessly with Habitat for Humanity under SDG goals of number 11, Sustainable Cities and Communities. It is through this volunteer work that I can see in the faces of children how many they wanted to help, or how much they wanted to help, how much they want to be a part of the future. And ito ha yung isa pang bahagi ng sagot ni Nicole dun sa Q&A, because when it comes to sustainability, we must keep in mind that it's not only for the next generation but to include them in the process. And kahit na hindi nito nakamit ang inaasam na corona, ay proud na proud pa rin syempre ang Pilipinas at ang ating mga kababayan sa naabot na tagumpay ni Nicole Borromeo. And congratulations pa rin kay Nicole kahit hindi niya nakuha ang pinakaasam na Miss International 2023. And ito pa mga kachismis, nagbahagi ng pagkasapik ang actress na si Casey Concepcion sa kanyang Instagram account noong October 25 para sa nalalapit na pagsasama ng kanilang magulang. And magsasama naman kasi sa reunion concert ang magulang ni Casey na sina megastar Sharon Cuneta at aktor na si Gabby Concepcion na pinamagatang Dear Heart na mapapanood sa Mall of Asia Arena sa darating na October 27. And sa post ni Casey sometimes talaga a fairy tale will remain as a fairy tale na lamang. Pero that's okay. Thankful ako sa mga silver lining natin in life. And dagdag pa ni Casey, imagine 3 days na lang at magsasama na sila mama and papa in a musical celebration after so many years. May ganito pa palang pwedeng mangyari ha. And kung ating babalikan mga kachismis, noong July 28 ay nagpahiwatig ang megastar sa kanyang social media account ng reunion nito kasama ang dating asawa na si Gabby. And makikita sa art card na kaniyang ibinida ang silhouette na isang lalaki at babae na ayon daw sa ating mga kachismis ay sila daw dalawa yon. And nakalagay pa roon ang petsa at venue ng kanilang reunion concert na magaganap nga ngayong October 27. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, dina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-uulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din syempre sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog
ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.